ang Diyos ko na siya aking sapagkat kaniyang ililigtas ka sa silo ng paninilo. At sa mapamuksang salot, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay maangalong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasan at baluni. Ikaw ay hindi matatakot sa kilabutan sa gabi. Iisa pa naman ang bilag ko sa araw. Dahil sa salot at umating pagdilimas, Hindi dahil sa pagkibangan ng sisira sa katanghalian tapat. 1,000 ay mabubuhat sa iyong sipig, at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ang iyong mga mata, at iyong makikita ang gati sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aming kanlungan. Iyong ginawa ang katataas sa iyong tahanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo. Niyan ang tayo sa lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya'y magbibigay sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadaling ka sa iyong mga kamay, baka maangis ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ng leon at ang ulupong, ang batang leon at ang asa iyuyurakan ng iyong mga paa. Sapagkat kanyang nilagang ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas. Sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko, siya'y tatawag sa akin, sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kapagabangan. Aking ililigtas siya para nagalas siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay. At ipakisasam sa kanya ang aking magkasunas. There is power, wonder-working power in the blood of Jesus. there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are you garments of the starry whiteness? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments of the starry whiteness? Are you washed in the blood of the Lamb? It's a blood that sets me free. It's a blood that sets me free. It's a blood, it's a blood of the Lamb. It's a blood that sets me free. It's a blood that sets me free. It's a blood that sets me free. It's a blood, it's a blood of the Lamb. It's a blood that sets me free. I'm gonna stay by under the blood. I'm
in the power, where all the saints go marching. That's God army, marching to the land. Believers stood strong, with King in their hand. Everlasting joy, with gladness in their heart. In this army, I've got a heart. That's God army, marching to the land. Believers stood strong, with King in their hand. Everlasting joy, with gladness in their heart. In this army, I've got a heart. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He's worthy and holy, in His saving blood. He loved me and I knew Him, and all my love is to Him. He's my shield to victory, He is His cleansing blood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He's on me and on me, in His saving blood. He loved me and I knew Him, and all my love is to Him. He's my shield to victory, we need His cleansing blood. Oh, hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Oh, glory! Higit natin ang ating mga mata, ating sasabihin ng Diyos sa buhay, Guru Walk Elohim. Ruach Elohim, umalim nafshi. Al-Rekhotan V'Yedim, Rabbi
the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Praise the Lord. Praise is the Lord, and we have the victory. He is us in we bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, ruler in heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, ruler in heaven above. I sing praises to your name. Oh,
Father, we love you, we praise you, we adore you. Glorify thy name in all the earth. Oh, hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth, Lord Jesus, we love you, we praise you, we adore you. Glorify thy name in all the earth. Oh, hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth, O Holy Spirit. Holy Spirit, we love you, we praise you, we adore you. Glorify thy name in all the earth. Oh, hallelujah. Glorify thy name.
Ama, maraming salamat sa iyo sa gabi ito. Tunay nga ito ang Diyos na katas-taasan Diyos. Ikaw ang Diyos na nagmay-may-ari ng langit at ng lupa. Ama, sa oras na ito, nilalagay namin sa iyong mga kamay ang gabing ito. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, maraming salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Tunay nga, 2-3 nakakatipon sa iyong kalagitnaan. Ikaw ay tatayo sa amin. Kaya nagpapasalamat kami sa gabing ito, sa mga kaluluwa na ito na idinala mo sa lugar na ito. Patuloy narito, Panginoon. Narito ang iyong lalaking lingkod na itatayo mo sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, huwag kami ang makita, kundi ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa bawat isa sa amin. Kaya patuloy namin pinagkakatiwala sa iyong gawain ito. Pangunahan mo kami sa oras na ito. Pangunahan mo kami, Panginoong Jesus. Ito po ang aming samkanin sa pangalan ni anak na Jesus. At sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po yung iba. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa aking mga kapitbahay na tiga rito sa Paraiso. Sa gabing ito ay narito tayo nakikiramay sa sambahayan ito ng Kaching. At ang kabutihan ng Diyos ay kailangang mahayag sa atin na hindi kumo merong patay o dalawa pa sila ay abi tayo. O ito ay isang katalunan. Ang kakora, kapag kami merong gawain sa bahay, pumupunta yan doon kasama yung dalawa niyang apong babae. At nung namalaman ko na, alam ko naman na may sakit ang asawa niya at si Christian. At isang araw nga, nalaman ko na pumanaw na si Christian. At ang sabi ko, magsasabi ako kay Kakora na magkaroon nga ng ganitong gawain upang maging malinaw sa bawat isa ng katapusan ng buhay ay hindi yung pagkamatay o pagkatulog. Iyon ang simula ng buhay, ng tunay na buhay pagharap natin sa Diyos. Ang pinakamasaklap sa buhay ng isang tao ay hindi yung kamatayan. Ang pinakamasaklap sa buhay ng tao ay yung namatay ka na hindi mo nakilala ang Diyos na lumikha sa iyo, na lumalang sa iyo. Na kahit kailanman, ang Diyos ay hindi nagplano ng anumang kasamaan sa tao. Dadating ang araw, dahil sa kasamaan ng mundong ito, dahil ang mundong ito ay sasama pa at sasama. Dahil sinabi ng Panginoon, ang tanda ng kanyang pagbabalik, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng digmaan, bansa sa bansa, kaharian sa kaharian. At ito ay simula pa lamang ng tagutom. At ang huling tanda na sinabi ng Panginoon, at ipangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at darating ang wakas. Kaya sa buhay ng Kakora, ay ito ang
dapat nating maunawaan na sabi ng salita ng Diyos, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Alam niyo, dadating ang araw sa tindi ng kahirapan na mangyayari, lalo na at hindi natin nakikilala ang Diyos, sa hirap na mangyayari na pahirap sa mga makasalanan na hindi lumalapit sa Diyos, na hindi siya kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas, sa tindi ng kahirapan, hahanapin ng tao ang kamatayan. Pagnanasang mamatay, subalit tataasan sila ng kamatayan. Kaya ang kamatayan, ito ay hindi katalunan. Kundi ang katalunan kapag ang isang tao ay namatay na hindi niya nakilala ang Diyos na lumalang sa kanya. Dahil ang simula ng buhay natin, pagharap natin sa Diyos. At ang sabi sa salita ng Diyos, minsan lang itinakda sa tao ang mamatay at ang pagkatapos nito ay paghukom. Tayong lahat ay haharap sa Diyos. Nung isang gabi, meron nagbahagi rin dito ng salita ng Diyos at binanggit niya yung ikalawang kamatayan. At ang ikalawang kamatayan nga ay yung pagharap natin sa Diyos. Babasahin ko sa inyo itong salita ng Diyos na sinasabi niya, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo huwag mawalan, upang kayo huwag malumpay na gaya ng iba na walang pag-asa. Kasi ang alam natin, kapag namatay na, tapos na, wala na akong pag-asa. Nakausap ko itong isang anak niya na sabi niya, hindi ko alam kung ano na buhay ko. Saka lang ako makapagdidesisyon pag nailibing na. Ibig sabihin parang nawawalan siya ng pag-asa. Subalit yung gabi, ito ipapaunawan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng salita ng Diyos, ngunit hindi namin ibig na kayo'y hindi makakaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mangalumpay na gaya ng iba na walang pag-asa. Ang sabi po dito, sila'y natutulog lang ang mag-ina. Ibig sabihin ng natutulog, gigising muli. Sapagkat kung tayo nagsisisampalataya sa Jesus ay namatay na buhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito yung sinasabi na sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo mabubuhay na namatitira ang napaparito ng Panginoon ay hindi una sa anong paraan sa natutulog. Sapagkat ang Panginoon ding bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng ang arkanghel na may pakakap ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya sila pala ay bubuhay maguli, sabi ng Panginoon. Sabi ng salita niya, yung nangamatay, ang kakora o si Christian, sila ay unang bubuhay maguli at haharap sa Panginoon. Kaya kung magkagayon tayo na mabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang Panginoong Isus ay babalik at tayong nangabubuhay na nangatitira, ang sabi nito, kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Purihin natin ang Panginoon. Tayo'y aagawin ng Diyos sa harapan ng mga di mananampalataya upang salubungin ang Panginoon sa hangin sa ipapawid. Upang sa ganun tayo ay makakasama ng Panginoon sa oras na yon. Kaya, hindi tayo dapat mawala ng
pag-asa. Ang mga namamatay ay unang bubuhayin maguli ng Panginoon. Yung mga makasalanan, bubuhayin din ng Diyos yan. Hahanap tayong lahat sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, at ang kamatayan at ang Hades ay binulig sa dagat-dagat ang apoy na siyang ikalawang kamatayan sa makatid bagay ang dagat-dagat ang apoy. Ngunit sa mga duwag at sa mga di mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway at sa mga mapagsama sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mayroon palang ikalawang kamatayan. Kaya kailangan tayo ay maging handa na sa pagharap natin sa Diyos ay doon tayo sa buhay na walang hanggan kasama ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga lingkod, ng mga banal. At dito sa banal na kasulatan, merong kasaysayan ng isang pulubi at ng isang mayaman at pareha silang namatay. Mayroong yung isang pulubi o mayroong isang mayaman at siya nagdaramit ng kulay ube, masilang leno at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na pangalan Lazaro, lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na makakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman o lumalapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang sugat. Mayroong isang mayaman, mayroong isang pulubi, ang pangalan Lazaro. Dito sa atin, sa mundo natin, kapag ikay mayaman, may pangalan ka, kilala ka. Ang mayayaman kilala dito sa mundong ito. Pero si Christian ba, si Kakorak, kilala ba? Hindi siya kilala. Subalit siya ay may pangalan sa Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang hindi masumpungan na nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay ibubulit sa dagat-dagat ang apoy. Yun ang asupre. Yun ang ikalawang kamatayan. Kaya dito sa mundo ito, kilala ang mga pangalan mayayaman. Subalit tayo, hindi tayo kilala. Pero sa harapan ng Diyos, naroon ang ating pangalan. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang hindi masumpungan na nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Yun ang ikalawang kamatayan. Ang alam natin kapag namatay tapos na, hindi. Yun ang simula ng tunay na buhay. At nangyari na mamatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na sa pagdurusa ay kiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw niya sa malayo si Abraham at si Lazaro. At nasa kanyang sinapupunan. Si Lazaro ay nasa sinapupunan ni Abraham. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Subuin mo si Lazaro. Itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Alam niyo, alam natin kapag namatay tapos na, wala na. Pero yung mayaman, nung namatay, ay buhay pala doon sa langit. At siya naroon sa Hades ng pagdurusa sa apoy. At nakikiusap siya kay Abraham. Ang sabi niya, mga Abraham, baka po pwede itutot ni Lazaro sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito ng apoy. Subalit sabi ni Abraham, hindi maaari na ang nariyan ay makatawid dini sapagkat merong malalim na bangin sa pagitan namin at ninyo upang ang narin ay huwag makaparihan at ang nariyan ay huwag mapunta rito. Sa atin, ang turo sa atin, ang mga namatay ay idinadalangin natin. Subalit dito, ang dumadalangin
ay ang namatay sapagkat sila nakakaranas ng pagdurusa. Kaya sabi ni Abraham, sabi ng mayaman kay Abraham, baka po pwede, amang Abraham, suguin mo si Lazaro sa lupa sapagkat meron pa akong 5 kapatid na siya'y magsabihan na huwag silang gumaya sa akin o ako'y nabubuhay sa mundong ito. Baka sila'y mapunta rin sa dako ito ng pagdurusa. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaang pakinggan nila sila. Kung hindi nila sila pakinggan, kahit ang isang patay ay muling mabuhay, ay di rin sila maliligtas. Sapat na ang isang tagapagligtas, ang Panginoong Isus. Siya ay namatay at muling nabuhay. Kaya mga kapitbahay ko dito, napakahalaga na makilala natin ang Panginoong Isus sa ating puso, sa ating buhay at tayo sumampalataya sa Kanya. Hindi pagkatapos namatay ay tapos na. Haharap tayo sa Diyos. Iyon ang pinakamasaklap na kapag inabutan tayo sa kamatayan na naroon na gumagawa tayo na ginagawa natin ang kasalanan. Dahil may ikalawang kamatayan. Kaya, ang alam natin, kapag namatay tapos na, hindi yun ang simula ng buhay. Kung tayo sumunod sa kalooban ng Diyos na tayo nabubuhay, merong buhay na walang hanggan na ipinangako ang Diyos sa bawat isa na sasampalataya sa Kanya. Kaya yung nangamatay, sila ay unang mga bubuhay na maguli at haharap sa Panginoon lahat ng tao at hahatulan ayon sa Kanyang ginawa dito sa mundo ito. Tandaan natin, ang lahat ay nagkasala. At ang bunga nga ng kasalanan, sakit, karamdaman, kamatayan. At ng ating mga magulang ay naroon sa hala naman ng Eden, si Eva at si Adan, ay sinabi niya sa ating mga magulang, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakain nyo na may kalayaan. Datapat ang isang puno na nasa gitna ng halamanan, ang bunga noon, huwag niyong kakanin, sapagkat sa oras na kinain nyo kayo mamamatay. Subalit, dumating ang mandaray, ang manunokso, at yan ang diablo. At ang sabi niya, sa oras na kinain kayo, hindi mamamatay, tatalino, at magiging Diyos kayo. At ito'y sinuway ng ating mga magulang, na daya siya ng diablo, si Eva at si Adan. At kinain nila yon. At tanong, nung kinain ba nila yon, namatay ba sila? Namatay ba sila? Sabi natin, kapatid, hindi sila namatay. Ano, joke lang ba ang Diyos? Sabi na kapag kinain yun kayo mamatay. Kinain nila, namatay ka. Sabi natin kapatid, hindi. Sa natural, nakita natin, nagkaanak pa nga sila si Cain at si Abel. Pero ang katotohanan, sila'y namatay sa relasyon sa Diyos. Nahiwalay sila. Kaya nga sabi ng isang alagad na susunod sa Panginoon, puro susunod ako sa iyo. Tulutan mo muna akong makauwi para may ilibing ko ang aking amang patay. Alam mo ang sabi ng Panginoon, pabayaan mong ilibing ang patay ng kapwa patay. Ang ating mga magulang nun, bagamat sila'y buhay, pero sila'y buhay na patay. Patay na sila sa harapan ng Diyos. Ang unang-unang naranasang kamatayan ng tao ay yung spiritual death, yung pagkahiwalay sa Diyos. Kaya ang masaklap na katotohanan, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon Hesus sa puso, buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay buhay na patay sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon doon sa lalaki, pabayaan mong ilibing ang patay ng kapwa patay. Sa Sabado, ililibing ang mag-ina. Nawa kayo ay maging tunay na buhay na hindi tulad na sinabi ng Panginoon, hayaan mong ilibing ang patay ng kapwa patay. Dahil ang tao ay nabubuo sa 3 bahagi, kaluluwa, katawan, at espiritu. Nung sila'y nagkasala, yung espiritu na yan ay nakapahingalay patay.
sa ating loob. Kaya ang tao ay nabubuhay sa dalawang bahagi lang, kaluluwa at katawan, yung espiritu patay. Subalit ito ang mabuting balita na sabi ng Panginoon, kung ay tatanggapin niyo siya sa inyong puso bilang Panginoon tagapagligtas at papasukin niyo sa inyong puso, yung espiritu natin ay mabubuhay. Kaya sabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, maliban na tayo panganak na muli, ay hindi siya makapapasok sa karan ng Diyos sa langit. At ang sabi ni Nicodemo, paano ipanganganak ang isang tao kung siya matanda na? Makapapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Ang sabi ng Panginoon Jesus, huwag kang magtaka, kinakailangan kayo ipanganak na muli. Umiip ang hangin, alam mo kung saan nanggagaling, alam mo kung saan naparoroon. Hindi natin nakikita, subalit nadadama natin. Yun ang banal na espiritu. Na kung paano kay dating masama, sabi ng ating kapatid na ito, hindi ko nagagawin yung dati kong mga kalokohan. Yun ang kailangang mamatay at ikaw'y maging bago. Kailangan ikaw'y ipanganak na muli sa espiritu. Kaya kapag ang tao ay hindi pa tinatanggap ang espiritu ng Diyos, ang Panginoon Jesus sa kanyang buhay, siya ay buhay na patay. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, pinapasok mo siya sa iyong puso, ikaw'y magiging kumpleto, espiritu, kaluluwa at katawan, ikaw ngayon ay buo. Kaya kung ikaw'y makikipaglibing sa mag-ina, ikaw ngayon ay buhay, hindi katulad niya na patay. Kaya ito ang mabuting balita, kung tatanggapin natin, kung tatanggapin niyo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay magiging total man, buo. Kaya mahalaga na marinig natin itong salita ng Diyos na ito. At sampalatayan natin siya. Ang alam natin kapag namatay tapos na, naku kawa-awa. Tulungan natin ang ating sarili na huwag makaranas na mapunta doon sa ikalawang kamatayan, doon sa dagat-dagatang apoy tulad ng mayaman. Pinabaliwala natin, ako hindi totoo yan. Ako, yan ang pandaraya ng demonyo sa kaisipan ng mga tao. Kaya sa gabing ito, nasa sa inyo yan. Nawabuksan ng Diyos ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa, inyong kaisipan, inyong puso, upang tanggapin ang Panginoong Yesus sa inyong puso, sa inyong buhay. Hindi ang relihiyon, napakakapal ng relihiyon. Walang ipinakong relihiyon sa krus, si Kristo lamang. Ang nagsabi siya ang daan ng katotohanan, walang makaparoon sa langit sama, maliban sa Kanya. Ang kailangan natin ay relasyon sa Diyos, na makita na ng tao ang buhay mo na hindi ka na namumuhay gaya ng dati na ikaw ay makalukuhan. Sabi ng aking kaibigan na to, hindi ko nagagawin yun. Sabi ko, napakaganda nang lumabas sa ibibig na yan. Kaya ang kailangan natin ay isang relasyon sa Diyos. At ang ibig sabihin ng relasyon ay nagkakasundo kayo. Kaya kung ikay may relasyon sa Diyos, dapat makita sa iyo ang mabuting gawa at ang paglayo sa kasamaan sa kasalanan. Sapagkat ang bunga ng kasalanan, sakit karamdaman, kamatayan, papunta sa impyerno. At yun ang pinakamasaklap. Ang impyerno, ito hindi 1 taon, hindi 10 taon, hindi 1,000 taon. Ito'y walang hanggang kapahamakan, walang hanggang kaparusahan. Kaya sabi ni Pedro nung siya nangangaral, tulungan ninyo ang inyong sarili na makatakas sa parusang darating sa lahing ito. Kaya tulungan natin ang ating sarili na lumapit sa Diyos. Iyon ang napakahalaga, na makilala natin ang Diyos at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ang ibig sabihin ng relasyon, nagkakasundo kayo. Kaya kung sinasabi mo may relasyon ka sa Diyos at puro kasalanan ang ginagawa mo, pag-iinom, pagsusugal, sigarilyo, alak, ganyan ko ako dati. Subalit yan pala ay kasalanan at karumal-dumal sa Diyos yan. Kaya pinagsisihan ko ang bagay na yan. Kaya napakahalaga ng relasyon, hindi ang reliyon. Maraming tao kung saan ako nagising, doon ako. Nagising tayo makasalanan at yun ang mabigat.
impyerno ang punta ng tao. Kaya salamat sa Diyos na ipinapahayag niya sa atin sa gabi ito na ang buhay ay hindi natatapos sa paghiga diyan sa ataon. Kaya hindi tayo dapat pakalungkot dahil ang kakuran at titiyak ko nasa piling siya ni Abraham tulad ni Lazaro. Inaaliw siya roon. Hindi gaya ng mayaman. Hindi ibig sabihin, hindi kailangan nating mayaman, hindi natin kailangan ng pera o kayamanan, kailangan natin. Subalit kailangan makilala natin ang Diyos na siya ang pinakamalaga sa buhay natin. Kaya sa oras na ito, inaanyayahan ko kayo. At tayo lalapit sa Diyos. Tatanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas at tayo hihingi ng kapatawaran sa Kanya upang maging kumpleto tayo, ating kaluluwa, ating espiritu at katawan ay maging buo. Upang maging matulad tayo doon sa sinabi ng Panginoon, hayaan mong ilibing ang patay ng kapwa-patay. Kaya inanyaya ko kayo tumayo at tatanggapin natin ang Panginoon sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas. Lahat po ng mga naririyan sa labas, inaanyayahan po muna kayo dito sa loob. Tayo po ay dadalangin ng isang dalangin po. Ito po ay mabilis lamang. Kayo po ay inaanyayahan dito. Huwag po ninyong piliin ang impyerno kaysa sa langit. Ito po ay pinaliliwanag sa bawat isa sa inyo na kung paano ang ating mga magulang ay magkasala. Iyon po ang unang kamatayan. At ang pangalawang kamatayan ay ang nangyari ito. Sa impyerno po ay walang kamatayan. Doon po puro paghihirap ang inyong mararanasan. Na kung paano tinanggap ng Nanay Cora ang Panginoong Sus. Iyon po, sa pagbabalik ng ating Panginoong Sus, iyon ang resurrection after death na sinasabi. Sa impyerno, wala nang kamatayan. Puro paghihirap pag napunta ka sa impyerno. Nagnanais kang mamatay, subalit ang kamatayan ay tatakas. Walang katapusang paghihirap ang inyong dadanasin sa lugar na yan, ang impyerno. Kaya nga, sila na pumili, sila na nagnais na tumayo, makinig sa lugar na ito. Kayo ay inaanyayahan na kayo ay pumikit. Tayo ay dadalangin ng isang dalangin na kung saan ito ang ninanais natin Panginoon sa buhay ng bawat isa natin. Sa oras na ito, ay ako mag-isa na sumunod sa dalangin. Sabihin niyo, Ama! Lakasin niyo, sabihin niyo, Ama! Sa oras na ito, lumapit ako sa iyo. Isang makasalanan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Simula nung ako'y maliit pa hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, alam ko na ikaw ay namatay para sa akin. Kaya nga sa oras na ito, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Halika, pumasok ka, at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang Panginoon, tagapagligtas, manggagamot ng aking buhay. Panginoong Jesus, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At sa inyong muling pagbabalik ay makasama mo ako sa buhay na walang hanggan. Banal na Espiritu, halika, samahan mo ako sa bawat oras ng aking buhay. Huwag mo akong pababayaan. Huwag mo akong iiwan. Salamat sa iyo sa gabing ito. At ako'y nakakita mo sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Ganun po, ganun kadali na kung paano ang ating mga kaluluwa
na nung ating mga unang magulang ay nagkasala, doon unang nakaranas ng kamatayan. At ngayon, ito ang ikalawang kamatayan na dinanas ng Nanay Cora. Sino po sa inyo ang nagmamahal kay Nanay Cora? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang nagnanais na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Sus ay makita si Nanay Cora na sinasalubong ang Panginoong Sus maging kayo sa lapaap? Amen. Amen? Ganon ang mangyayari sa ngayon. Na tinanggap ninyo ang Panginoong Sus. Subalit kung hindi niyo tinanggap ang Panginoong Sus, si Nanay Cora lang ang kukunin at kayo ay maiiwan. Kaya nga napakahalaga na ating maunawaan na kung paano ang tinanggap ni Nanay Cora nang siya'y nabubuhay, gayon din ang inyong tanggapin upang sa muling pagkabuhay ng ating Nanay Cora ay makita kayo sa alapaap. Iyon po ang nakasulat sa banal na kasulatan na muli kayong sasalubungin sa alapaap at kayo ay muling magkikita ng Nanay Cora. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga ito ay napakahalaga na dapat na inyong maunawaan. Hindi isang reliyon ang inyong tinanggap sa oras na ito, kundi isang relasyon na magbibigay ng katiyakan sa buhay ng bawat isa sa inyo. Kaya nga napakahalaga ng gabing ito na inyong tinanggap ang Panginoong Sus sa inyong buhay. Kaya muli, purihin, palakpakan natin ang isang Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Po tayo. Nagtagabi sa inyong lahat. Hinog pa yan. Lulutuin yan. Kasali ka ng una. Kasali ka ba doon? Mamaya, pagkatapos sila siya kakain. Ha? Oh, nahulog yung pagsigaw. Ayun sa ano.